Shotgun tuwing Sabado, alas 5 ng hapon, kasama sina Carlo Catiil, Judith Aniscal, at Lester Borlagdatan. Dahil ang bagong henerasyon ay ang ating henerasyon. Generation K sa radyo. Ang Pasko ay kasing kahulugan, ang paglingap sa kapwa, isang paraan upang mapanatili ang ningas sa pagmamahal, tuwa, kapayapaan at pag-asa. Ang tamang araw upang pasalamatan ang may kapal sa pagkakaloob ng masaya at makabuluhang panahong ito. Congressman Edwin Olivares po, ng unang distrito ng lungsod ng Parañaque, bumabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat. Sunshine Media Network International. Brace yourself. The fastest growing Filipino multimedia network reaching the whole world. And now, we bring you Waka para sa Batang Masa with Miss Lady M. Yeah, magandang hapon sa lahat ng ating taga-subaybay sa programang Waka para sa Batang Masa. Once again, this is Miss Lady M, and together with me, si Mami Chet. Hi, Mami Chet. Good afternoon. Hi, Miss Lady M. Isang magandang hapon po para sa lahat ng ating mga nakikinig at syempre sa lahat ng mga nakikinig ng Batang Radyo, Batang Mike K. Alam niyo naman, magkasunod yung programa nila. Talaga naman, sabihin na natin na napakaganda ng ating magiging talakayan ngayong hapon. At syempre, ito ipapaliwanag sa atin ni Miss Lady M tungkol dito sa ating tinatawag na about child abuse in the Philippines. And, okay, Miss Lady M, tuloy-tuloy na po ba tayo? Dahil ano po ba itong child abuse na sinasabi? Yeah, Mami Chit. Bago ko naman sagutin ang iyong katanungan, ay nais kong balikan ang itong history ng mga child abuse. Kasi can you imagine, Mami Chit, from 1991 to 1997, okay, a total number is 11,841 cases of child abuse and neglect children. So, paano pa kaya hanggang ngayon? 2011 na ngayon. Oo nga. Napakalaking figure nitong binigay sa atin na information. So, ibig sabihin nito ay patuloy na tumataas, lalo na ang classification ng sexual abuse. Yes. So, wow, napakagandang information nito para sa ating mga magulang. And I am sure sana hindi sila kasama dito. Kaya nga po, tinatag itong programa natin para makatulong tayo sa mga bata for public information and dissemination regarding child abuse. Kaya ngayon naman, Mami Chit, sasagutin ko naman ang iyong katanungan, no? Yung meaning naman ng child abuse, it differs by definition. Other people see it as a deviation from appropriate discipline. Kung halimbawa, medyo sobra na, or when people or parents take advantage of their children, relatively inferior position in the family, then abuse is seen as excessive manifestation of misuse of parental authority and power. Okay. However, abuse is not always seen as an issue of power but as a betrayal of trust. For this reason, Mami Chit, it becomes more painful when loved ones perform the abuse. Wow, grabe, no? Yeah. So, the excessive use of power, no, as a betrayal of trust. Yeah, wow. Therefore, Mami Chit, is an issue of both trust and power. Dito natin malalaman yung kung ano ang nangyayari sa loob ng tahanan. So, hindi lang sa loob ng tahanan nangyayari ang mga child abuse, Mami Chit. Okay. Pati rin po sa labas ng tahanan. Like sa mga institution, like mga schools, kahit sa simbahan, Mami Chit, can you imagine nangyayari ninyong mga child abuse? Anywhere in the world, especially here in our country. Okay. So, hindi na nga tayo lalabas, nasa loob na ng mga pamilya ngayon, ang ibig mo sabihin nito, Lady M. Yes. Okay. So, okay, napakagrabe ng mga ganitong sitwasyon. At kaya nga po ang ating programa dito sa Waka, no, ay gusto po natin maging relevant itong issue na ito para sa ating mga parents, no, na kung saan ay bantayan natin ang ating mga kasama sa bahay. So, why is child abuse, especially sexual abuse, rampant inside the Filipino homes and even in school institutions? So, mamaya po, babalik kami pagkatapos ng ilang paalala.
We'll be back. See you. Hasta ganar cada batalla, da lo que siento. Hay que empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ello. Camina, mira, Tangaligua, porque esto es África. Kayo'y nakikinig sa Sunshine Radio. Makajos, makatao at makakalikasan. Sunshine Radio, ang himpilan ng pagbabago. Anak, samahan mo muna ako sa palengke. Maglalakad lang tayo, walang pamasahe. Opo, inay. 1 times 3 equals 3. 2 times 3 equals 6. 3 times 3 equals 9. 4 times 3 equals... Nice namin dyan! Inay, kailan po ako makakapag-aral? Lahat ng bata ay may karapatang makapag-aral. Huwag nating ipagkait sa kanila ang edukasyon, tumulong, makialam, tulungan ang mga bata na makapag-aral. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Sunshine Philippines Movement at ng himpilang ito. Gusto ko, paglaki ko, maging isang teacher. Gusto ko, paglaki ko, maging doktor. Gusto ko, paglaki ko, maging isang piloto. Sana makatapos ako ng pag-aaral. Suportahan ang proyekto ng Children's Joy Foundation, ang to feed, to clothe, to shelter, and to send to school 3 million children. Ipadala ang inyong tulong sa number 6, Brown Swiss Street, Project 8, Quezon City, o tumawag sa 920-3272 at 453-1704. Tulungan ang mga bata na maabot ang kanilang pangarap. Sama-sama tayong lalaban! Makibaka! Luma na yan? Wala na bang bago dyan? Dito sa DZAR, Sunshine Radio, may bago. Bagong ano? Bagong paraan upang ikay mapakinggan. Upang ako'y mapakinggan? Bagong talakayan na sa sentro sa kabataan. Sa katulad kong kabataan? Bagong programang itatampok ang iyong kakayahan. OMG! Ano ba yan? Hatid sa inyo ng DZAR Sunshine Radio at ng Keepers Club International ang Generation K sa radyo. Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 5 ng hapon. Kasama sina Carlo Catiil, Judith Aniscal at Lester Borlagdatan. Dahil ang bagong henerasyon ay ang ating henerasyon. Generation K sa radyo. Sa gitna ng bawat dilubyo, may nakahandang tumulong ng totoo. Nagpapasalamat po ako ng laos-puso kay Pastor Apollo Tibulo. Binigay niyong tulong sa amin. Salamat lang namin kasi marami rin ang mga good Samaritans na talaga tumutulong. Maski hindi ka humihingi, tumutulong talaga. Salamat po ako sa Sunshine Philippines Movement. At sa gitna ng bawat pagtulong, may nakatagong istoryang totoo. At ihahatid namin ang mga istoryang ito sa inyo. Buong pagmamalaking inihahandog ng DZAR 1026 Sunshine Radio at ng Sunshine Philippines Movement, ang SPM On Air. Buong-buong ilalahad ang mga masusing tinipon na kwento ng buhay sa likod ng mga isyong pangkalikasan, pangkalusugan at pangkaunlaran. Tunghayan ang SPM On Air nila Fernan Berga at Hannah Sancho tuwing Martes at Huwebes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. SPM On Air. Tunay na pagdamay, tunay na kwento ng buhay. Sunshine Media Network International. Brace yourself. The fastest growing Filipino multimedia network, reaching the whole world. The facts are astonishingly ironic. In a time when we are witnessing an increasing global awareness of children's rights, we are also seeing a rise in the number of children described as abused. In the Philippines alone, the DSWD documented an upsurge in reported cases of child abuse from 1991 to 1997. In 1991, a total of 11,841 cases of child abuse and neglect were reported and served by DSWD. Of these cases, 44.5%
were classified as sexual abuse, 21.67% as physical abuse, and 15.7% as neglect. The Philippine General Hospital Child Protection Unit accounted similar trends in the same year. Of the 656 cases that PGH-CPU handled, sexual abuse comprised a dominant 67.7% of the documented cases. And now, ladies and gentlemen, we now bring you Miss Lady M to discuss on the topic, child abuse in the Philippines. Yeah, Mami Chit. Okay, we're back. The reason why sexual abuse is rampant in the Filipino home is because maliit ang bahay. Therefore, losing one's privacy, Mami Chit. Tama ka dyan. So, one of the reason. Oo, kung nagsisiksikan at habang lumalaki ang mga bata, syempre, nagkakaroon ng forma ang mga katawan, Yes, di ba? yes. At nandyan si tatay, uuwing lasing. Yeah, extended families where uncle, lolo, cousin live together as one family under the one roof. So hindi maiwasan na kasi nga halo-halo na, especially sa mga urban and depressed areas, Mami. Okay, oo. And then we have also cases like the mother is out working and ang bata ay naiiwan sa kanyang tatay, sa kanyang tiyo. Yeah, usually kuya, sa mga stepfather. Oo. Yeah. And ano pang other reasons na pwedeng mangyari, Miss Lady M? Maraming paraan na maiwasan tong mga pang-aabuso sa ating kabataan. Dapat maging aware ang ating mga magulang kasi tayong mga magulang ay alam natin lahat na iniingatan natin ang ating mga anak hindi natin pinadadapuan ng langaw. Oo nga. And yet, mapapahamak lang sa... At katulad ng sinasabi natin, sa loob pa lang ng pamamahay, meron ng tinatawag na child abuse. What about yung tinatawag natin, meron bang ganitong child abuse sa labas ng bahay? Katulad ng eskwelahan, at kanina sa isa sa binanggit mo, sa loob ng simbahan. Diba? So, para bang ganun na ba talaga karampant tong kasong ito? Yeah, kasi po ang school become the extension of the home and the teacher become the second parents. Ikalawang magulang ang mga teacher. This implies that assumption of children or adult relationship at home can also be found in the school. So, and of course, sometimes a parent would even say, grant much power to the parents. O, ikaw nang bahala sa anak ko, ha? Yeah, pinapaubaya sa mga teacher ang mga anak. And yet, yung mga teacher, mas lalo na mga babae yung mga kabataan. So, hindi pala tama, Miss Lady D, yung Lady M, no? Yung tinatawag ng sa mga parents. Ipaubaya mo sa mga teacher. Sige na, paluin mo yung anak ko pagka so hindi that is child abuse. Even, pagsalitaan mo ng pangit yung isang bata or masakit. So, as a parent, hindi mo pala pwedeng sabihin sa teacher niya, bahala ka na sa anak ko. No, hindi so pwede po. You're passing already the authority doon sa parents. So, hindi pala tayo ganun dapat para sa ating mga magulang na nakikinig ngayong hapon, So, nilirespeto natin ang karapatan as a second parent ng mga teachers sa loob ng eskwelahan. Ano po, Miss Lady M? Yes, Mami Chit. Dapat ganun. Yung kumbaga, kahit ihabilin natin sa mga teacher, doon lang para turuan sila ng tamang asal at matuto sila sa mga aralin tungkol sa bagay-bagay at sa aralin panlipunan para din sa ikakabuti sa magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. Okay. Doon sa ating binigay na facts, Miss Lady M, sinabi natin dito na napakalaki ng porsyento ng sexual abuse dito sa Pilipinas compared with other kinds of abuses, no? Yes. So, anong masasabi mo dito, Miss Lady M? Yeah, kasi we're classified as sample easier without children knowing, biro-biro lang ang simula, then na-influence na yung bata. Yun yung mga Anong klaseng biro yun, Miss Lady M? Like, ang ganda mo, ang sexy mo, although that is not fitted yet because the child is too young. So, hindi dapat yon kasi magko-cause yun or magki-create ng malice. Tama. And then, what else, ma'am? Marami, Mami Chit. Okay. Kasi doon sa mga napapanood nating palabas, diba? So,
yung mga tiyo or yung mga nagbibiro lang, no, sa kanilang pamamahay. Influence of pornography and mass media. Yon, isa din yon sa mga dahilan kaya doon nagsisimula ang mga child abuses. Mga child abuses at saka mga malis. Yung sinasabi nating pornography does not necessarily mean ito lang yung palabas na porno talaga. Pero yung what about yung mga noontime shows na kung saan ang pananamit ng bata sobrang sexy. Oo. Di ba nakakapagbigay ng attraction ito sa loob ng pamamahay, lalo na yung mga stepfather, hindi naman niya kadugo yung kanyang, yung anak ng probably both men o di ba, lalaki o babae. Yes, Mami Chit. Isa rin yun sa mga dahilan. Kaya dapat bago ipapalabas yung isang mga shows, dapat talaga tingnan mabuti ng MTRCB para po yung mga batang, mas lalo na yung hindi may mga kasamang mga stepfather or hindi nila relatives kasama nila sa bahay, so hindi katulong na lalaki, hindi ma-influensyahan. Yes, Tagalog talaga kasi nakakabaluktot ng dila. Okay, hindi ma-influensyahan ng masasamang gawain para hindi mapahamak ang ating mga kabataan, ganon. Palagay ko nga talagang dapat ay ganon nga. And another thing, Miss Lady M, no, itong napapansin mo ba yung ating mga kabataan ngayon kung paano manamit? Opo, sobrang sexy. Baby pa, di ba? Baby pa. Katulad na ng mga napapanood nila sa TV na pananamit. Di ba? So, kumbaga, dapat i-guide din natin ang mga magulang sa tamang pananamit, mas lalo na pag ito'y mga kababaihan. Yes, oo, tama kayo dyan, Miss Lady M. And then, of course, ano ba yung tinatawag nating other kinds of abuses? Marami yan. Abuse is not confined sa physical abuse or sexual abuse, but you can also abuse a child by abandoning them, neglecting them, sexual exploitation, result of arms conflict, result of divorce conflict, victims of child labor, victim of child trafficking, a lots more. Marami, Mami Chet. Kung tatalakayin natin lahat, kulang ang 30 minutes. Oo nga, kaya para sabihin natin in public. Oo nga, okay. So, since napakarami yan at ang ating oras ay napakaikli lang, no? And of course, pag sinabi natin ang ating issue na pag-uusapan ay tungkol sa child abuse, ano ba ang pwede pa nating idagdag dito, Miss Lady M? Ay nako, Mami Chit. Marami. Sa mga susunod nating segments, no, ay pag-uusapan natin yung tungkol sa mga mas detalim. Bibigyan natin mas detaling mga definition yung tungkol sa mentally, emotionally, physically, especially yung sexually abuse. Okay. Siguro para maunawaan at maintindihan mabuti ng ating mga magulang at mga kabataan. Okay. So, katulad ng mga binanggit nating figures kanina and scenarios, no, as we have discussed it, ito yung mga situation na ni-represent ng isang child abuse, no, in the community sa ating kapanahunan ngayon. And ito ilan lamang sa mga na-report. In fact, 1977 pa yung binigay nating figure, no? 1976, 1977. Yes. So, 2011 na ngayon, next year, 2012 na. So, mas marami, Mami Chit. Unreported cases pa. Yeah, unreported cases. Yes, the figures and scenarios we discussed do not represent the actual situation of a child abuse that is happening in the community today. There are so many unreported cases and your child can be a victim. Help your child now before it's too late. Get involved in our cause. Good parenting should also include encouraging the child to talk about experiences in school and others. Encourage them to voice out their fears and apprehension. A healthy interest in the child's life will not only help detect abuse but will also strengthen bond between parents and child. This gives the child not only the opportunity but also the strength to speak out if abuse does happen. Okay. So, katulad ng ating imbitasyon sa mga batang nakikinig sa ating programa ngayong hapon, kung kayo man ay biktima
no ng isang tinatawag na sex abuse at hindi ninyo ito masabi sa inyong mga magulang, no, kanino kayo magsusumbong o makikipag-usap, no, kung ano yung dapat ninyong gawin. So maaari kayong tumawag dito sa ating tanggapan sa WACA. Ito po ay yung ating tinatawag na Worldwide at Anti-Crime and Child Abuse Assistance Group, no. Ito po yung incorporated, yung WACA. Yeah. So WACA para sa Batang Masa, and Miss Lady M will give you the details kung ano sa kayo tatawag. Maaari po kayong tumawag sa aming tanggapan 438-4129, 0919-234-8989. And then anytime pwede kayong tumawag or bumisita sa aming opisina. At sino naman ang kanilang hahanapin doon, Miss Lady M? Yeah, kahit sino, marami pong staff na mag-entertain sa inyo. Bago po ako magpaalam, or nais ko sanang... Medyo mahaba pa yung ating oras. Okay. So magbibigay muna tayo ng break. Okay. So sa ating pong pagbabalik, abangan, no, ang ating pa mga details na ating programa. We'll be back later. Kayo'y nakikinig sa Sunshine Radio. Makajos, makapao at makakalikasan. Sunshine Radio. Ang himpilan ng pagbabago. Over. Ipa-plug ko lang yung numbers. Kabataan! Makisa! Sama-sama tayong lalaban! Luma na yan? Wala na bang bago dyan? Dito sa DZAR Sunshine Radio may bago. Bagong ano? Bagong paraan upang ikay mapakinggan. Upang ako'y mapakinggan? Bagong talakayan na sa sentro sa kabataan. Sa katulad ko kabataan? Bagong programang itatampok ang iyong kakayahan. OMG! Ano ba yan? Hatid sa inyo ng DZAR Sunshine Radio at ng Keepers Club International ang Generation K sa radyo. Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 5 ng hapon. Kasama sina Carlo Catiil, Judith Aniscal at Lester Corlagdatan. Dahil ang bagong henerasyon ay ang ating henerasyon. Generation K sa radyo. The Worldwide Anti-Crime and Child Abuse Assistance Group Incorporated, otherwise known as WACA, is a non-government organization which aims to promote threefold awareness. Firstly, on anti-crime. Secondly, the issues ranging from malnutrition to proper nutrition, its poverty effect on child's health, and protecting the child in the community from child abuse. And thirdly, educational support program. For more information, call us at telephone number 438-4129 or 0919-234-8589. For financial support or donations, you can also deposit at Worldwide Anti-Crime and Child Abuse Assistance Group Incorporated at Banco de Oro with account numbers 00-101-93340 at Aurora Boulevard, Cubao, Quezon City, Philippines. Or you can also deposit at account name WACA at UCPB with account numbers 101-40-000-3333 at Cambridge, Cubao, Quezon City, Philippines. And now, back to the program, WACA para sa Batang Masa with Miss Lady M. Yeah, we're back again. Good afternoon to everybody. Nais ko munang pasalamatan ang lahat ng sponsors na tumutulong sa ating programa. Si Miss Marites L. Mones, La Fortisa Pharmacy, Osmeña Street, Coronadal City, South Cotabato. Miss Amalia Sigua, LTO, Chief of LTO, Capas, Tarlac. Romilo Agad and Family, Mr. and Mrs. Locas Inad, Mr. and Mrs. Rolly Ontic. Okay. So, para po sa pagklaro, no, just in case you'll be sending out donations to the organization, ang pangalan po ng ating organization ay WACA, WACCAA. Ayan po. So, baka mamaya, ano bang WACA to? Baka WAKA lang isulatin nyo. So, para po mas maliwanag pa, no, you can address it to Worldwide Anti-Crime and Child Abuse Assistance Group Incorporated. So, WACCAA. Ayan po. Yeah, so, may nais pa po akong pasalamatan. Marami po ito, Mami Chit. Okay. Para sa ating mga sponsors yan, syempre. Yeah, yes, Mami Chit. Ang dami. Honorable Larry Alilio of Lemery, Batangas. Oy. Yeah, Mayor po of Batangas. Jason Cabrera, Veronica Cruz, Danilo
Banigbatan, Josie Domingo, Mark Anthony Clemente, Dr. Dante Robot, Mr. Herminia D. Lualhati, GRM Storage, Engineer Noel Molera, Mr. Orlando Quig, Soylo Luna, Carlos Callejo, Ronald Casisag of Susay Foods Corporation. And, Mami Chit, meron pa akong mababatiin, mga friends and loved Sige, ones. samantalahin natin yung pagbati na yan. Aranco John and family from Mabalacat, Pampanga, Sani Yasay and family, Mungkada, Tarlac. Marami managers and staff of UCPB, Cambridge, Cubao, General Santos City, my friend Lily Lim and Ate Rosa. Taga Mahaplag, Leyte, Baguio City, Regalia Park Towers, PMO staff and guards, lahat po ng residente at mga guests ng mga hotel. Yes. Guests ng hotel na Regalia Towers. Lahat po ng taxi drivers na nakikinig ngayon. Waka staff and members sa other country po, sa Las Vegas, na panood nila tayo ngayon. Sa California, sa Middle East, sa Saudi Arabia, sa Morocco at sa London. At sa lahat po nakikinig sa buong mundo, magandang tanghali po. Si Mr. M, di ba babatiin? Hello to your sweetheart. Yeah, hello to Mr. Elfriend of Saudi Arabia. And my kids in Baguio City, Kent and Junjun Elfriend III. At saka po sa SDN family. Good afternoon. Ayan. So, Miss Lady M, ang ating oras ay nakatuwid na mga paa at kamay. So, tayo magpapaalam na. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli po. Lagi po kayo makikinig at manonood via internet dito lamang sa DZER 1026 sa inyong mga radio. Via internet, www.sunshinetvradio.com. Okay, para sa segment ng Waka, para sa Batang Masa, kami po'y nagpapaalam ng isang magandang hapon at it's going to be a weekend. Happy weekend to all. Bye-bye and good day. This is Miss Lady M. Oye tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. Ahora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento. Hay que empezar, espero. Sumayin nyo ang pambatang palatuntunang pangradyo. Batang Radyo, Batang May K. Maririnig tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Swanasug Media Corporation, a member of the KBP. Kapisanan